Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, adigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, hanapin natin ang Panginoon. Hindi mahirap matagpuan ang Diyos. Makikita natin ang Diyos sa ating mga gawa. Alam naman natin na tayo ay naniniwala sa ating muling pagkabuhay. Na katulad ng Panginoong Jesucristo, tayong tao mayroon ding muling pagkabuhay. Ito ay sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Saan tayo iipunin ng ating Panginoon at hatiin, ang iba ilagay sa kanyang kanan, ang iba ilagay sa kanyang kaliwa. At doon sana sa kanyang kanan, sabihin niya, "Hali kayong mga kinalulugdan ng aking Ama. Isasama ko kayo sa kanyang kaharian sa langit." At doon sa kaliwa, sasabihin niya, "Lumayo kayo, kayong mga kinamumuhan ng aking Ama. Doon kayo sa kaharian ng impyerno." At ang batayan dito ayon kay Jesus sa mga mapupunta sa langit, masama niya sa kaharian ng Ama sa langit, ay ayon sa kanya, nang siya ay nagutom, pinakain, nang siya ay nakuhaw, pinainom, siya ay nakahubad, dinamitan, dumating na walang kakilala, tinanggap, nagkasakit at nakulong, dinalaw. Kaya nagtanong yung nasa kanan, Panginoon, kailan ba nangyari yan? Kailan ka ba nagutom, aming pinakain, etc. Guys, tulad ng sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, kung ginawa ninyo ito sa isa sa inyong mga kapatid, lalong-lalo na sa pinakamahirap, lalong-lalo na sa pinakadagha, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, sa mga nasa laylayan, ginawa ninyo ito sa akin. Kung hindi ninyo ito ginawa sa inyong kapwa, lalong-lalo na sa pinakadukha, sa pinakamahirap, sa nasa laylayan, sa itinatakwil, sa itinataboy, hindi ninyo ito ginagawa sa akin. Sa madaling salita, anuman ang ginawa natin sa mundong ito, habang tayo ay nabubuhay, ginagawa natin sa Diyos. Ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa sa mundong ito, habang tayo nabubuhay, hindi natin ginagawa sa Diyos. At ito nga, ayon sa ating Panginoon, ayon sa banal na aklat, ang magiging batayan sa pagbigay ng hatol ng ating Panginoon sa huling araw, sa kanyang pangalawang pagdating. Matatagpuan natin ang Diyos sa kabutihan, sa gawang kabanalan. Hindi naman natin natularan natin ang mga banal, katulad ng mga maraming santo at santa. Kung tayo ay naniniwala sa santo at santa, pasensya na doon sa mga hindi naniniwala sa mga larawan, sa mga imahen. Pero ito sinasabi lamang natin ang ating nababasa sa banal na aklat o ating napapakinggan sa mga pangaral ng mga kaparian, ng mga obispo at ng mga nagtuturo para sa ating kaligtasan. So ito ay isang paalaala lamang na kung nais nating matatagpuan ng ating Panginoon, hindi siya malayo, hindi siya mailap, hindi natin makikita ang Diyos. Walang makikita sa Diyos. Isa siyang kaluluwa at hindi nakikita ang kaluluwa. Kaya sabi nga, tayong tao ay nilikha ayon sa larawan at imahen ng ating Panginoon. Bakit may kamukha ni
Robert Jaworski? Bakit may kamukha ni Richard Gomez? Bakit may kamukha ni ni Palito? Magkakaibang ating imahe, magkakaibang ating larawan, ngunit anong pangaral sa atin? Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at anyo. So, lahat ng larawan, lahat ng anyo ng tao, larawan at anyo ng Diyos. Yung mga katulad ni Palito, katulad ni Max Alvarado, yun ang mga hindi sumusunod sa Diyos. Yung mga katulad nila Richard Gomez, yun ang mga sumusunod sa Diyos. Ito joke only ito, pero ito ang katotohanan. Alam niyo mga kababayan, pag magsimba tayo, minsan para bang ewan kong nilalait o binibiro lang tayo ng ating mga kabarkada, ng ating mga kabrad. Brad naman, nagbanal-banalan ka naman, nagsanto-santuhan ka naman. Hindi yan. Ang pagiging banal at ang pagiging santo ay hindi yung magpakita ka na halos ayaw mo magsalita, hindi ka lumilingon, nakayuko ka, papasok ka ng simbahan, hindi ganyan. Makikita sa gawa kung paano mo ginagawa ang isang bagay. Kung ito ay naaayon sa kabutihan, ito ay kabanalan. Kung ito ay naaayon sa kasamaan, ito ay kademonyahan. Kaya nga sinasabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang kapa. Pasok tayo ng pasok sa simbahan, labas-pasok tayo sa simbahan. Memoryado natin ang mga makakapal na mga nobina at mga prayer book. Ngunit pag nagbumura tayo, maramot tayo, hindi tayo nakikibahagi sa kapwa, hindi tayo marunong tumulong. Sa madaling salita, wala sa atin ang Diyos. Matatagpuan natin ang Diyos. Lahat tayo, ang nais natin magiging kasama ang Diyos. Sino bang sagutan ko pag magtanong si Kaegay? Oh, sino ba sa inyo dito ang nais makasama ni Taning? Taas ang kamay. Walang magtaas ang kamay, sigurado tayo dyan. Pero kung tatanungin natin, sino dito sa inyo ang gustong sumama kay Jesus? Abay, taas pa lahat. Lahat, ganyan ang ating, kaya nga minsan may mga naguhamiling mga pare na minsan gumagawa ng ganyang mga joke. Sino ba dito ang ganito, taas ang kamay, pumapalakpak o ganun. Wala. Minsan magiging katawa-tawa tuloy ang humili dahil yun nga, larpakan dahil sa mga joke na yan. Pero minsan ang biro, totoo. Lalong-lalo na pagdating sa kabanalan. Minsan din nadaan natin sa biro sapagkat aminado ang inyong gabay kaigay na mahirap talaga ang magpakabanal. Mismo yung malapit sa magsasabi, hindi na uso yan, magsimba ka. Pero marami din ang mga ika nga nasa loob ng simbahan, nagsiselfone, habang nag-humili si Father, naghihingi. Pagka tapos na humili, biglang magising, magkomunyon, kala mo mga banal. Maling kabanalan na. Maling paghahanap sa Diyos yan. Maski idaan pa natin sa mga biro ang mga ganyang mga bagay, may katotohanan ang pangyayari. Minsan maganda nga yung biro lang, hindi ganong masakit. Pero biro, hindi naman natin lagyan ng Malaysia. Malaysia ng ika nga green joke. Yung tinatawag niyang green joke. Berding biro. Bakit kaya berde? Alam ko, masarap rin na berde ay ang gulay. Pag dilaw na ang gulay, hindi na berde. Hindi na yan masarap. Pero bakit yung berding biro, masama? So, mga kagabay, yan ang dapat nating tandaan. Sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan, sa pamagitan ng paggawa ng mga banal na bagay, matatagpuan natin ang Diyos. May sa buhay natin, ang buhay na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kapwa.